Magandang araw po sa inyong lahat. Habang wala pa pong update sa Star Embracing Swordmaster, ay dito po muna kayo manood sa ating bagong kwento. Sana po ay magustuhan ninyo ito. Nagsisimula ang kwento sa isang bangin, na kung saan isang lalaki ang umatake sa isang matandang mandirigma gamit ang kanyang espada, ngunit agad niya itong naharang. Naiinis naman ang lalaki nang makita niyang nadepensahan ang kanyang pag-atake. Ngumiti ang matanda at sinabi na kahanga-hanga daw ang kanyang kakayahan at hindi niya ito inaasahan na makakagalaw pa siya ng ganoon kahit malubhan na ang kanyang sugat. Tinawag niya ito bilang Phantom Swordsman at sinabing bagay sa kanya ang titulong iyon dahil sa tibay ng kanyang kalooban. Pinuri rin niya ang mga teknik na nilikha nito. Pagkatapos, bahagya niyang tinapik ang kanyang espada at napalayo ang Phantom Swordsman. Pinalot niya ang kanyang espada ng enerhiya at sinabi na sa kalagayan nito ngayon, hindi na ito makakagamit ng enerhiya. Dagdag pa niya, himalan na lamang na nakakatayo pa daw ito. Sinabi ng matanda na hindi na niya kailangang lumaban pa at maaari na siyang magpahinga. Ngunit kasabay nito, agad siyang nagpakawala ng sunod-sunod na atake na may halong enerhiya. Sa kabila ng kanyang kalagayan, nagawa pa ring harangin ng Phantom Swordsman ang mga atake ng kalaban. Ngunit sumugod ang matanda at sinipa siya sa tiyan, dahilan upang matamba ito. Tinangka niya itong saksakin, ngunit nakaiwas ang Phantom Swordsman. Gumanti ang Phantom Swordsman gamit ang kanyang paa at napatalsik ang espada ng kalaban. Agad siyang tumayo at umatake sa ulo ng matanda, ngunit naiwasan ito. Gayunpaman, nasundan niya ito ng suntok na nagpalipad sa matanda. Habang nasa lupa, nagtipon muli ng enerhiya ang matanda at pinakawalan ito. Ngunit hindi nito tinamaan ang Phantom Swordsman. Nabigla ang matanda at nagtaka kung nasaan na daw ba ang Phantom Swordsman. Nawala na ito sa kanyang harapan. Napansin niya ang anino sa itaas niya, ngunit huli na ang lahat. Isang mabilis at malinis na hiwa ang tumapos sa kalaban. Matapos ang labanan, makikitang nakaupo ang Phantom Swordsman kasama ang isang lalaking bulag. Tinanong siya nito kung napatay na niya daw ba ang pinuno ng demonyo. Sumagot siya na oo, at sinabi na tapos na ang madugong pangyayaring natatawag na Shanxi Massacre. Tumingin siya sa paligid at binanggit ang Black Knight Palace, isang grupong bigla na lamang lumitaw at winasak ang maraming sekta sa loob ng 3 araw. Dahil sa kanila, napilitang magsanib puwersa ang Orthodox at Unorthodox na mga mandirigma. Tinawag siya ng bulag na lalaki bilang Duke Gohian at pinaalala ang kanilang pangako na mag-duel balang araw. Ngunit sinabi nitong hindi na niya iyon matutupad. Tumawa ang lalaki at sinabi na buong buhay nila ay inilaan nila sa espada. Marami na siyang nakalaban, ngunit wala pa siyang nakita na kasing talas at kasing hirap harapin ng teknik ni Duke Gohian. Dahil dito, humiling siya ng isang pabor. Alagaan daw nito ang kanyang alagad at ang Mount Hua sect. Nagulat si Duke Gohian. Hindi siya makapaniwala na siya, bilang mandirigma ng Unorthodox faction, ang hinihilangang mag-alaga sa Mount Hua. Ibinigay ng lalaki ang Plum Blossom Spirit Bead at hiniling na ibalik ito sa kanilang leader. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, tinanggap ito ni Duke Gohian. Ngunit bigla na lamang sumabog ang katawan ng lalaki. Nagulat si Duke Gohian. Kaagad, isang atake ng enerhiya ang pinakawalan laban sa kanya. Hinugot niya ang kanyang espada at hinarang ito. Ngunit ang kalaban ay masyadong malakas. Isang malakas na pagsabog ang tumama sa kanya at nawalan siya ng isang braso. Napagtanto niyang mas malakas pa ang kalaban kaysa sa pinuno ng Black Knight Palace. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang kaibigan at nangakong susubukang tuparin ang kanyang hiling. Sa kabila ng kanyang sugat, tumakbo siya, papunta sa bangin at tumalon. Umaasa siyang may pag-asa pa siyang mabuhay. Napaisip na lamang si Duke Gohian na sa ngayon daw ay tatakas na muna siya, ngunit hindi niya daw ito makakalimutan. Tuloy pa nito na sa araw daw na magkita sila muli ay sisiguraduhin nitong yun na daw ang huling pagkikita nila. Ngunit habang siya ay tumalon, tinamaan siya ng isa pang atake at napunit ang kanyang katawan. Habang nawawalan ng malay, humingi siya ng tawad dahil hindi niya matutupad ang kanyang pangako sa kanyang kasamang swordsman. Sa huling sandali, nagliwanag ang Plum Blossom Spirit Bead. Pagkatapos nito, nagising siya sa ibang lugar. May mga taong tumatawag sa kanya bilang Senior Disciple. Doon niya napagtanto na siya ay nasa ibang katawan. Tinawag siya bilang Muwi, ang Senior Disciple ng Mount Hua sect.
Saad ng isang elder, na maganda daw ang ipinapakita ni Mui dahil nakaligtas ito sa kamatayan, at manatili daw ito sa kanila. Tuloy pa nito, na sinubukan daw nitong mag-acupuncture, ngunit akala ng elder na ito ay huli na. Ang elder na ito ay si Elder Big Jin, ang senior disciple ng Mount Hua Sect second generation disciple. Napaisip ito na kung bakit tinatawag siya bilang si Mui. Doon niya napagtanto, nang sandaling umilo ang Plum Blossom Spirit Bead noong ito ay nahulog sa bangin. Saad pa nito, na ngayon daw ay maintindihan niya na. Unti-unti nitong naunawaan ang mga nangyayari na siya ay muling nabuhay. Sumagot naman ang kanyang kapwa at disipulo, na hindi pa daw sarado ang kanyang mga sugat kaya wag daw muna itong magsalita. Lumipas ang ilang araw, at nakalabas na si Mui. Tinanong ng elder kung maayos na daw ba ang pakiramdam nito. Sumagot naman si Mui, na oo daw at maayos naman na daw ang kanyang pakiramdam. Sumagot naman ang elder, na hindi naman daw masama na gumalaw ito paminsan-minsan, tuloy pa nito, na kailangan daw nitong humiga muna at marahil daw ay hindi ito makakain ng maayos kaya wag daw nitong pilitin ang sarili. Sumagot naman si Mui, na oo daw at naintindihan niya daw iyon. Lumabas si Mui sa gusali at pumunta sa balon, at doon ay naghilamos ito. Napaisip si Mui at tila hindi pa rin makapaniwala na talaga daw bang 7 araw lang daw ang nakalipas muna noong nahulog ito sa bangin. Pakiramdam daw nito ay 1 taon na ang makalipas, na panaginipan niya ang buong buhay ni Mui. Nang pinanganak ito, ang kanyang mga karanasan noong ito ay nag-iinsayo ng espada, noong tinuturuan pa ito ng kanyang senior disciple, ang pagbagsak ng sekta, ang pagkamatay ng kanyang mga kasamahan at maging noong nataman ito ng espada. Saad pa nito, na ang katawan daw na gamit niya ay napakahina. Sana daw ay inayos muna nito ang sarili bago ang iba. Tuloy pa nito, na dahil daw sa sugat na ito kaya ito namatay. Naisip niya ang spirit bead na binigay sa kanya ng lalaki. Tinanong niya sa kanyang sarili kung bakit daw siya, at bakit daw sa katawan ni Mui. Sa kabila ng lahat, tinanggap niya ang bagong buhay na ibinigay sa kanya. Nangako siyang gagantay at tutuparin ang kanyang pangako. Upang makaganti sa misteryosong kalaban, pumunta si Mui sa library kung saan makakahanap ito ng iba't ibang skills. Pumasok ito sa isang silid at kumuha ng aklat. Sinabi niyang sisiguraduhin daw nitong may tutupad ang kanyang pangako sa yumaong swordsman at ipaghiganti ang pagkamatay nito kahit na anuman ang mangyari. Sa kabilang banda naman, sa isang pavilion, ay nag-usap-usap ang mga elders ng Mount Hua Sect. Pinag-iisipan nila kung magpapatayo daw ba sila ng pavilions. Saad ng isang elder, na kailangan daw nilang magtayo ng pavilions dahil sa lumaki na ang mga pinsala dahil hindi daw nila naapula ang sunog sa huling pananambang. Sumagot naman ang sect leader, na wala daw silang sapat na pera upang magpatayo ng pavilions dahil sa mga nakaraang pinsala. Sumagot naman si Elder Big San, na oo daw at ang malala pa nito ay naputol din ang kanilang pinagkukuhanan ng pera. Napatahimik na nga lang ang sect leader sa sinabi ni Elder Big San. Nagsalita naman si Big Yu, na magsimula na lang daw sila sa mas importanteng pavilion. Tinanong ng sect leader si Elder Big Jin kung kamusta na daw ba ang kalagayan ng kanilang mga disipulo. Sumagot naman si Elder Big Jin, na maayos naman na daw ang kanilang kalagayan, at mas mabuti na din daw ang malubhang kalagayan ng mga disipulo kaya wag daw mag-alala ang sect leader. Sumagot naman ang sect leader, na mabuti naman daw. Tinanong din ito kung kamusta na daw si Mui, marahil daw ay nagulat ito sa balita patungkol kay Hyunjo. Saad ni Big Jin, na talaga dong tinanggap niya ito ng mas maluwag kaysa sa inaasahan. Tuloy pa nito, na magaling na din daw ang kanyang mga sugat at san gayon daw ay naglalakad na siya. Nagulat naman ang sect leader sa sinabi ng elder, tila hindi nito inaasahan ang reaksyon ni Mui. Sumagot naman ang sect leader, na maganda daw at maayos na ang kalagayan ni Mui. Tuloy pa nito, na bisitahin din daw nito minsan ni Elder Big Jin ni Mui paminsan-minsan. Alam naman nito ni Elder Big Jin kung ano daw ang ugali ni Mui. Tuloy pa nito, na nag-alala daw ito kay Mui na baka daw nagpapanggap lang na ayos lang ito. Samantala, lumipat ang eksena kay Mui na kung saan ay nagbabasa ito ng iba't ibang libro. Habang nagbabasa, ay naalala nito ang nakaraan kung saan ay isa pa itong Phantom Swordsman. Pinisita nito ang Mount Hua Sect at nakipag-usap sa lalaking panangakuan niya noon. Sinabi ng lalaki na kung anong sa tingin daw ba nito sa mga disipulo ng Mount Hua.
Sumagot naman ang Phantom Swordsman na kung ano daw ba ang ibig nitong sabihin. Sumagot naman ang lalaki na patungkol sa kanilang kilos at galaw. Saad ng Phantom Swordsman na wala dong kwenta. Sumagot naman ang lalaki na oo daw at sa ngayon nga daw ay patuloy na nagsusumikap ang mga disipulo ng Mount Hua sect. Tuloy pa nito, nasabi daw nila na ang sword technique ay ang rurok ng pagkakaiba-iba, at mga ilusyon na nagdudulot ng pamumulaklak ng plum, at niloloko daw nito ang kanilang mga sarili sa pag-iisip na ito daw ay perpekto. Saad pa ng lalaki, na alam niya rin daw kung ano ang kahihinatnan ng Mount Hua sect sa hinaharap. Wala din daw itong kakayahang mag-develop ng bagong mga teknik. Tinanong ng Phantom Swordsman kung may iba pa ba daw itong ideya para mapalakas ang mga disipulo ng Mount Hua. Sumagot naman ang lalaki, na ito daw ay upang ipakita sa kanila, na ang Plum Blossom Sword Technique ay hindi lamang hanggang dito ang Rorik, kundi mayroong isang mas mataas pa na maaari nilang maabot. Nagsalita naman ang Phantom Swordsman na iyan daw ba ang dahilan kung bakit naisip nito ang pangakong iyon na lumikha ng sarili nilang mga sword technique. Bumalik naman sa kasalukuyan kung saan ay sinimulan nitong pag-aralan ang pundasyon ng Mount Hua sect. Isa-isa niyang tinanggap ang mga aral nito habang inaalis ang dati niyang mga nakasanayan. Napagtanto niya na hindi niya maaaring pagsamahin ang dalawang magkaibang landas ng basta-basta. Kailangan niyang magsimula muli sa umpisa. Sa kanyang isip, malinaw na, ang buhay ng Phantom Swordsman ay tapos na. Kaya simula ngayon, ay mabubuhay siya bilang si Mui. At dito nagtatapos ang ating kwento. At kung nagustuhan nyo ito sanay mag-iwan kayo ng like, at mag-subscribe na din kayo dahil malaking tulong na ito sa ating channel. Hanggang sa muli.